ating mga kapatid. Muli po, ito po ang programa Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ay babatiin po natin yung aral tungkol po sa pagka-Diyos. At binabati rin ko ang aking kapatid na si Sister Arlene Ibarra diyan sa Bulacan, Sister Ariela sa Dubai, at din ang aking kapatid diyan sa Bulacan na si Brother Aaron Ibarra. So bigyan po natin yung pagkakataon na bumati po ang ating Pastor Jeff. Yes, amen mga kapatid. Salamat muli Brother Aljon. At binabati natin muli ang aking kapatid dyan sa Cavite, si Brother Joel, no? Haste. At nais ko rin batiin ang isang aking kaibigan na sumusubaybay, si Brother Ricky Auditor. No? Salamat Brother Ricky na patuloy kayong sumusubaybay sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa ating panahon ngayon, no? Sa nangyayari sa atin. Maraming salamat. Maghanap kayo ng church dyan na itinakda ng inyong puso at dalhin kayo ng Diyos sa kalooban niya. No? Tandaan ninyo, no, mga kapatid, na may kanya-kanya tayong kaligtasan. Nawa, proteksyonan ninyo ang kaligtasan na minsan lang na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Maraming salamat at isang araw ay umaasa kami at nangangarap kami, no, na ang Diyos ay tutugon na magkaroon ng isang gawain dyan sa dako po ng Cavite. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Minsan pa binabati ko ang aking mga kaibigan dyan sa Macaldisi, sila Sangkopan at sila Mangulon. Pinapastor Mangulon dyan ay binabati po natin siya at sila po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programa. At bago tayo mag-umpisa ay pakita po natin yung ating mga kapatid. Ito po sila mga kapatid. Say hi. Evening. Saglit kay Pastor. Amen. Muli po mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So nakaraan po ay napag-usapan po natin tungkol po sa mga doktrina tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At muli po ay tayo po ay sasagot sa mga katanungan ng ating mga viewers. Yes. Sapagkat napakalaga mga kaibigan. Kasi noon pa man ay pinagtatalunan na po tungkol sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit bago po tayo mag-umpisa ay meron pong sinabi ang ating Apostol Pablo dito po sa Roma 1:19. Yes. Ang sabi niya rito ay ganito, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat panangalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang madahilan. So, napakita mga kaibigan na kung ang sino mang nakakilala sa Diyos ay ito po ay hayag sa kanila at ang pagka-Diyos mga kaibigan, ito po ay pinahayag yung walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos, ito po ay napahayag sapagkat ang mga bagay nito ay ipinahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po mga kaibigan ay meron po mga katanungan tungkol po sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. Sapagkat marami rin nagtatalo na tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Na kung ano ba ang ating Panginoong Jesucristo. Meron po nagsasabi na ang Panginoong Jesucristo ay siya rin ang Ama. At meron din nagsasabi na yung Ama ay naging anak. At ito ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Yes. Ngunit amin po ipapahayag sa inyo na ano po ba ang aming stand tungkol sa pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Una po mga kaibigan, sino po ba ang pinaniniwalaan namin na iisang Diyos na tunay? So bago tayo dumako sa ating Panginoong Jesucristo, dapat malaman natin kung sino yung tunay na Diyos na pinakikilala ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin sa aklat ng Efeso
sa 1 at ang versikulo 3, ito po ang pagpapahayag ng ating Apostol Pablo. Yes. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, Yes. na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Thank you, Lord. Kasang kalangitan kay Kristo. Kung mapapansin po natin, mga kaibigan, no, na payag po ng ating Apostol Pablo, ay purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So sa makatwid, mga kaibigan, may pinakikilala ang ating Apostol Pablo na merong Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, nang ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, ito yung Diyos at Ama na kanyang aakyatan. Yes. Pakinggan po natin sa 20:17 ng 1 bago po umakyat ang ating Panginoong Jesucristo sa langit. Ang sabi niya po ay ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang kausap niya po rito ay si Maria Magdalena, "Huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Ito, Pastor, ay hindi taliwas sa pahayag ng ating Apostol Pablo na purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. At yung Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ito po yung kanyang aakyatan sa makatwid. Ang bumaba rito ay hindi yung Ama. Yes. Amen. Kasi kung Ama na siya, ay hindi na siya pwede umakyat doon sa Diyos at kanyang Ama. Yun po ang mangyayari, mga kaibigan. At naniniwala po sila na yung Ama ay hindi siya yung anak. Pero pagka nagkatawang tao yung Ama, siya rin yung anak. So mga kaibigan at mga kapatid, napakagulo ng ganitong pagpapaliwanag. Ulitin mo yun. Pagka-Diyos. So ngayon, mga kaibigan, ano ba yung paliwanag nila doon? kasi ang paliwanag ng ating kaibigan na ito, sa 1 Timothy 3:16, ay ang tinutukoy na Diyos ay walang iba kundi ang Ama, sapagkat iisa lang ang Diyos. At yung Ama na ito, nang ito ay narito sa lupa, yung Ama ay naging anak. Ang problema, yung Ama naging anak. Sa makatuwid, yung Ama na nasa langit ay naging anak na ng nasa lupa. Kaya yung Ama naging anak ng tao. Ano yung mangyayari? Yung Ama ay naging anak ng tao, lalabas na at least na yung, ibig sabihin, yung Ama ang dapat ang creator, ang lumalabas parang yung Ama pa ang ni-create. So, hindi maaari, no? At maraming tututol pag sinabi mo na ang Ama ay naging tao. Kasi unang-una, mga kaibigan, pagka sinabi po natin na yung Ama ay naging tao, ay taliwas ito sa pahayag ng mga apostol. Yes. At walang sino mang apostol na nagturo yung Ama ay nagkatawang tao. Mabasa po natin, no, na ano ba ang nagkatawang tao ayon sa pahayag ni Juan? Kasi si Juan, ito yung nagpahayag at nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo na kung sino ba ang nagkatawang tao. Pakinggan niyo po sa 1:14. At nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalawalatian gaya ng bugtong ng Ama na uspos ng biyaya at katotohanan. Ang nagkatawang tao, ang Berbo. Kaya yung sa 1 Timothy 3:16 na ang Diyos ay nahayag sa alaman, ay tumutukoy po ito, mga kaibigan, sa Berbo. Amen. Kasi hindi ito ang Ama. Kasi kung ang Ama ang nagkatawang tao, sino pa ang Ama na tinatawag ni Jesus sa langit? Sapagkat pinakikilala po ni Jesus habang siya po ay nasa lupa, pinakikilala niya yung Ama nasa langit. Yes. May basahin natin, mga kaibigan, na pinakikilala ni Jesus na yung Ama ay nasa langit. Hindi niya pinakilala na siya yung Ama na naparito sa lupa. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Mateo 23 at ang versikulo ay 9. Pinakikilala ba ng Panginoong Jesucristo na yung kanyang Ama ay nasa langit? So kaya nga, pagka tumatawag yung ating Panginoong Jesucristo, itinitingala niya ang kanyang mata sa mga langit. So pakinggan niyo po sa 23:9 ng Mateo, ano ang pahayag ng mga apostol, mga kaibigan? At huwag ninyong tawagin inyong Ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama. Sa makatwid bagay, siyang nasa langit. So pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo na huwag yung tawagin ang sinumang tao sa lupa na Ama. Yes.
sapagkat iisa ang inyong Ama. Mm. Sa makatuwid ay nasa langit. Tignan pa natin, dagdagan pa po natin ang talata mga kaibigan. No, sa Mateo 16 at ang bersikulo po ay 16 hanggang 17 nang ipinakilala ni Pedro kung sino si Jesus. Yes. Pakinggan po natin mga kaibigan. Ay ganito. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yes. So, ang nagpahayag pala kay Pedro, na sinabi niya kay Jesus sabi ni Jesus, sino ko sa mga tao? Sabi ng ilan, siya ay si Elias, kayo raw po ay si Jeremias, o kaya isa sa mga propeta. Pero tinanong na siya, ang mga apostol na ang tinanong ng ating Panginoon Kristo. Amen. Sino ako sa inyo? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi niya mga kaibigan ay, mapalad ka Simon Barjonas, sapagkat ito hindi ipinahayag ng laman at dugo. Sabihin, Yes. hindi ito pinahayag ng tao. Yes. Kundi ang nagpahayag, yung aking Ama na nasa langit. Yes. So, kaya Amen. yun ang pagpapakilala ng Ama sa ating Panginoong Kristo. Ang dapat palang makilala natin tungkol sa ating Panginoong Isus, ito pala ang Kristo, Yes. ang anak ng Diyos. Ito ang pagpapahayag ng Amang nasa langit. Ngayon, kung kikilalanin siyang Ama at kikilalanin rin siyang Diyos, Yes. kung taliwas to sa pagpapahayag ng Ama, sa kay Pedro na sinabi niya ron mapalad ka Simon Barjonas, Barjonas sapagkat ito'y hindi ipinahayag ng laman at dugo, kundi ito'y pinahayag ng aking Ama na nasa langit. Yung pagkakilala pala ni Pedro kay Jesus na siya ang Kristo at anak ng Diyos, yung pala'y pagpapahayag ng ating Amang na nasa langit. Yes. Walang kontradiksyon. Amen. Kasi, mga kaibigan, mga kapatid, ito rin naman yung aral na sinabi ni Pedro, na si Jesus siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ito rin ang pahayag ni Marcos sa pagkakilala niya sa ating Panginoong Kristo. Yes. Pakinggan nyo. Sa Marcos 1:1, sabi doon, nang pasimula ng Ebanghelyo ni Kristo, ang anak ng Diyos. So, hindi sila Amen. nakokontrahan mga kaibigan at mga kapatid. Kung maliwanag na yung naparito sa sanglibutan, yun po ay anak ng Diyos. Amen. Ginagawa nilang ama. Anak nga yun mga kaibigan mahirap naman kung pipilitin natin yung anak, gawin nating ama. Wala po sa Biblia yung mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Subalit, Brother Aljon, kung halimbawa, liliwanagin ko lang, nais kong itanong sa iyo, kung sakali na ang anak, siya rin ang ama, kung siya na ang ama, bakit pa siya may dual nature? Yan ang problema kasi nga, pagka sinasabi natin mga kaibigan na yung anak ay siya rin ang ama, Oh. Bakit merong dual nature? Sa Bible, mga kaibigan, wala pong pahayag ang banal na kasulatan na ang Panginoong Jesucristo ay merong dual nature. Yes. Kasi pagka pinahayag nila, ang Panginoong Jesucristo ay merong dual nature. Pag sinamba mo si Kristo ay masasamba mo yung isang kalikasan niya na pagkatao. Yan po ang mangyayari, mga kaibigan. At walang pahayag ang mga apostol na ang Panginoong Jesucristo meron siyang dual nature. Yes, amen. Kasi yung problema mga kaibigan, sumasabag kung kinikilala po natin si Jesucristo na siya po ay tunay na Diyos at yung tunay na Diyos pala na yun ay merong dual nature, kailanman ito'y taliwas sa kalagayan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya nagbabago sa kanyang kalagayan. 1:17, painggan niyo po sa aklat ng Santiago. Nagbabago-bago ba ang anyo ng Diyos? Yes, Tingnan amen. niyo po. At bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwas sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Yes, Kasi amen. yung salita kasi na walang pagbabago, pag dinigyan mo sa Hebrew, ito'y tumutukoy mga kaibigan na paralogy. Yes. Pag sinabing paralogy, ang kahulugan niya, hindi siya pabago-bago ng anyo. Yes, amen. Sabihin yung pagiging espiritu niya, flexion. So, hindi pwedeng magbago yun. So, pinapatunayan mo ba na dahil ang ama hindi nagbabago o hindi nagbabago-bago,
hindi siya ang nagkatawang tao. Hindi po siya nagkatawang tao dahil ito pagka ang Ama ay nagkatawang tao, taliwas ito sa pahayag ng ating ka-Apostol Santiago. So pwede ba natin patunayan muli na ang Ama hindi nagkatawang tao at ang Anak ang nagkatawang tao? Maigi mga kaibigan, no? Kailangan malaman ng ating mga viewers na Yes. yung anak, ito yung isinugo ng Ama. Yes. At nang sinugo ito ng Ama, mga kaibigan, ano po ba nangyari sa anak? Nang ito po ay isinugo ng Ama, maigi tanungin natin ang ating Apostol Pablo dahil siya naman ang apostol ng mga Hintil. Anong nangyari dito sa anak na isinugo ng Ama? 8:3 ng Roma, pakinggan niyo po mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos, ito yung Diyos na to, pertaining to God the Father, Yes. sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin. Dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman sa kasalanan. Nang sinugo pala ng Diyos ang kanyang sariling anak, yung anak pala ito, nag-anyong lamang salarin. Ito rin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2:14 ng Hebreo. Tingnan niyo mga kaibigan. Kontra-kontra ba ang pahayag ni Apostol Pablo? O pare-parehas po ang kanyang pagpapahayag? Tingnan niyo po. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo. Siya naman ay gayon ding nakibahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. Yes. Dahil pala sa mga anak, sa laman at dugo, ay siya rin ay nakibahagi sa mga ito. Sino ba ito mga kaibigan na tinutukoy na siya rin ay nakibahagi sa laman sa mga ito? Tignan po natin mga kaibigan dito po sa aklat ng Hebreo 5 at ang versikulo ay 7. Sino ito nakibahagi? Sa laman at dugo. Tignan niyo po. Ito ba ay Ama mga kaibigan? Hatulan niyo po kung mali yung binabasa ko. Tignan niyo po. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghahandog na mga panalangin at mga daing na sumisigaw na malakas at lumuluwad doon sa makapangyarihang makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dinig dahil sa kanyang banal na takot. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilinis. Yes. Ito pala na mula sa mga araw ng kanyang laman, ito ay naghahandog, tumatawag doon sa makapangyarihan sa lahat na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Sabi sa 8, bagamat siya'y anak, maliwanag na yung anak mga kaibigan, Yes. ito po mga kaibigan ay nakiayon din sa laman at dugo. Amen. Hindi ito ang Ama, mga kaibigan, sapagkat sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas, at nang sinugo ng Ama yung anak, ito ay nag-anyong lamang salarin. Yes. Amen. Para matikman niya ang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, sa Pilipos, siya'y nagpakababa sa kanyang saliri at nag-anyong tao, mga kaibigan. Nag-anyong lamang salarin. Ito'y tumutukoy sa anak, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon, kung yung Ama ang nagkatawang tao, yung Ama pala ang nag-anyong lamang salarin, ang mangyayari yan, inagawa niya ng pwesto yung anak. Dapat nga yung anak ang mag-anyong lamang salarin at ipako sa krus. Yes. Ang nangyayari, yung Ama patuloy ang naipako sa krus, mga kaibigan. Kung napako po yung Ama sa krus, sino yung Diyos na tinatawag niya na, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Siya rin pala yun. Yung palusot nila doon, yung napako, yun daw yung human. Tapos yung nasa loob daw na Ama, yung espiritu, yun daw ay hindi naman napako. So, ano masasabi mo ron? Tama naman yun yung mga kaibigan kasi yung espiritu, hindi yun napapako. Kundi ang napako talaga, Oo. yung laman, no? So, nung napako ang laman at nalagot ang kanyang hininga, nasaan na ang espiritu? Ayun, maigi, mas maganda yung mga kaibigan kasi may mga paniniwala, Yes. yung ibang mga oneness, no? May paniniwala sila na si Kristo, wala siyang human spirit. Oh. Mga kaibigan, naniniwala kayo si Kristo, 100% tao, Oh. tapos hindi sila naniniwala na si Kristo may sariling espiritu. Kasi pagka mga kaibigan, kung ating yung definition ng 100% tao, implying na meron tong katawan, Oh, yes. kaluluwa, at espiritu.
So, yun po talaga ay tinutukoy ng tao. May body, soul, and spirit. So pwede mo bang patunayan na mayroon siyang espiritu sapagkat ayaw nila na magkaroon ng espiritu dahil ayaw nilang paghiwalayin. Ayun. So mga kaibigan, kasi ang Panginoong Jesucristo mga kaibigan, meron kasi siyang taglay na dalawang buhay. Yes. Ang isa niyang buhay ay tinatawag sa Greek na Zoe. Ang Zoe, ito yung mga kaibigan na eternal life. Yes. No, ito yung eternal life na ibibigay niya sa mga tao kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya. Ngayon po, mga kaibigan, paano ko po nasabi na ang Panginoong Jesucristo, meron siyang taglay ng Espiritu, Yes. nakagaya ng Espiritu ng tao, mga kaibigan. Pakinggan niyo po sa aklat ng Lucas 23, ano ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Maganda, mayroon talata, mga kaibigan at mga kapatid. Yung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi rito ay ganito, sa 23:46 ng Lucas. Ilista po natin, mga kaibigan. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Sandali lang, Brother Aljon, saan ba galing yung espiritu niya? Ay, walang iba kundi sa Ama. So yung ama ba, yun ang masasabi mo ba na ang ama dyan hiwalay sa anak? Ito mga kaibigan, kasi merong espiritu ito Yes. na anak na taglay niya sa kanyang sarili. Kasi ang tawag dito yung buhay niya. Yes. Kaya nga ng kanyang ipinagtagubilin ng kanyang espiritu, mapapansin natin mga kaibigan sa pangalawang phrase, nalagot ang kanyang hininga. Sa makatwid, namatay. Namatay siya, no? Maliwanag yun mga kaibigan. Sa madaling sabi, na ang espiritu ay pinagtagubilin niya, kagaya rin kay Esteban. Panginoong Isus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang pagkakatranslate, ay siya nakatulog. Pero nakamatay yun. Yes. Kaya mga kaibigan, meron siyang espiritu na kagaya natin. So makatarungan ba yung sinasabi nila, Brother Aljon, na hindi naman talaga namatay dahil ang espiritu hindi namamatay? Mga kaibigan, yung espiritu, hindi naman talaga namamatay yun. Ang namamatay kasi yung laman. Yes. Pagka humiwalay po yung espiritu sa katawan, patay na yung tao. 2:26 ng Lucas, pakinggan nyo. Ginagawa lang nilang pilosopo para makalusot sila. Yes. Pakinggan nyo mga So, kaibigan. hindi tayo ganun. Seryoso tayo, sincero sa Marami pagpapaliwanag. silang sinisira na mga talata. Yes. So, tingnan nyo po, sa 26. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang panampalataya na walang mga gawa ay patay. Makikita natin, meron siyang pananampalataya, ngunit walang gawa. Dahil walang gawa yung pananampalataya, ito ay patay. Pero meron siyang pananampalataya. Yes. Kagaya ng espiritu, kaya ng katawan, mga kaibigan. Yung katawan, sabi doon, ang katawan na walang espiritu ay patay. Yes. Pero merong katawan. Pero kung wala siyang espiritu, wala rin silbi yung katawan dahil patay din. Yes. Amen. Yun po ay hinahalin tulad ni Santiago sa pananampalataya. Kung ang katawan ay walang espiritu, patay ito. Ang espiritu talaga, hindi namamatay yun. Yes. Saan pupunta ang espiritu? 12:7 ng Ecclesiastes. Tingnan nyo. Kung saan pupunta ang espiritu, mga kaibigan. At kasi maganda, may talata Amen. Mahirap magkwento lang dito sa FB Live. Pakinggan nyo po. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yes. So maliwanag na yung espiritu, kasi translate dito, diwa Amen. Pero sa English, espiritu nakalagay. So, okay, Brother Aljon, no? So, sapat na, no? Para sa akin, habang ako'y nakikinig, sapat na ipaliwanag mo. Ngayon, ang isa pang mahalagang tanong para sa makabenefit yung lahat ng mga nakikinig sa atin, makarelate sila. Kung aayunan mo ang mga oneness na hindi naman talaga namatay yun dahil ang espiritu walang kamatayan, maliligtas ba tayong lahat kung walang Kristong namatay sa atin, para sa atin? Ayun, yung maganda yung mga kaibigan, no? Pagka hindi namatay ang Kristo, hindi rin tayo mamamatay sa ating kasalanan. Yes, matatalo ba natin ang dyablo o matatalo ba ng Kristo ang dyablo kung hindi siya namatay? Ayun, maigi mga kaibigan, kasi nga, dahil sa kamatayan na ito, kailangan itong Kristo ay dumaan din sa kamatayan. At Yes, sa amen. kanyang pagkabuhay na maguli, doon mapapakita na nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. So mga kapatid, wag nyo na po kaming bulahin sa mga paliwanag na ganyan kasi mga kapatid, kaligtasan ho ang nakataya rito ng mga
membro natin eh. No? Kapag naipit kayo, hindi naman namatay, espiritu yon. Pero babasahin namin sa inyo, namatay para matalo ang diablo at para maligtas tayo. Maigi, basahin natin yun, Brother Aljon eh. Na yung Sa pahayag. 2.14 ng Hebreo. Ang maigi, no? Kasi yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo, Yes. ito'y patunay na natalo ang diablo. Amen. Dahil ang mga tao kasi takot mamatay. Para mawala yung takot ng mga tao sa kamatayan, ang Panginoong Kristo, siya ay nakiayon din sa mga ito. Pakinggan niyo mga Amen. kaibigan. Kasi ito ang contextual niya. Sa 2.14, tingnan niyo po. Dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo. Siya naman gayon din ay nakibahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan na kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo. Ang purpose nito sa 15. Yes. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, na nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Marami Yes. kasi takot mamatay. Amen. No? Kaya pinatunayan ng Panginoon na nang siya ay namatay, pinapatunayan na huwag kayong mag-alala, may pagkabuhay na maguli. Amen. At kung ang talata, kung mahigpit kayo sa talata, kung mababasa mo, Brother Aljon, na ang anak ang namatay, bakit ipipilit mo na hindi namatay? Yun naman, kasi yun ang magiging problema na namatay nga yung anak, tapos hindi namatay. Yes, amen. So dahil alam na nila yung talata na ang ama hindi na mamatay, gagamitan kanila ng psikolohiya o logic na hindi naman talaga namamatay. Pero nababasa mga kapatid, namatay pa rin eh. Kasi ganito yung pastor. Oh. Kung hindi namatay yung anak, parang sa drama yan, no? Yes. Babarilin yung bida, hindi pala totoong namatay, patay-patayan lang, Amen. maagawan ng bagong pelikula, parang yun ang mangyayari. No? Kasi may nabasa ako sa mga komento na ang lakas ng loob, dinefine pa nila kung anong kamatayan. Hindi ba namin alam kung anong kahulugan ng kamatayan? Ayun. No? Humiwalay ang espiritu sa katawan. No, mga kapatid? Kaya mga kapatid, napakahalaga na buti na lang may apostolic back to the Bible na sumasansala sa mga aral na alam naman na gasgas na, bistado na at hindi makakapagligtas. Bakit hindi mag-research? Bakit hindi baguhin ang mindset na aralin yung talata na binibigay ng apostolic back to the Bible para makarating tayo sa pagkaunawa? Marami ang kaagad-agad kasi, no, nagpaparatang. Marami ang kaagad-agad na nagsasabi na kulto daw, no? Strange daw yung doktrina, no? Hindi daw pwedeng paghiwalayin ang ama sa anak. Pero kapag naipit, nung namatay ang anak, saan pumunta yung espiritu? Bumalik sa langit. Humiwalay, hindi. Humiwalay din. No, para lang makalusot kayo mga kapatid, gumagawa kayo ng kwento na napakarami na hong mga matatalino ngayon. No? Kasi ang bayag nila, ang aral daw natin ay hindi aral ng mga apostol. Bakit daw tayo gumagamit na apostolic? Ay maniniwala ako sa kanila kung si Pablo nagsabi sa atin. Bakit daw tayo gumagamit ng apostolic? Aral daw natin, hindi aral ng apostol. Tanong ko sa kanila, yung oneness ba aral ng apostol? Oh. Yung, itanong mo kay Pablo. yung one God, three manifestation, sinong apostol na turo niyan? Yes. Bakit na nakahiligan? Bakit na nakahiga sa tatlong manifestation? Tatanungin kita, Brother Aljon, yung ama ba? Ama talaga yan o manifestation lang? Ama talaga yan. Oh. Yan ang hindi namin, mga kapatid. Hindi po kami umaatake sa inyo na walang dahilan. Imaginein mo, gawin mo, manifestation na lang pala ang ama dahil nandito na yung anak. Hindi ho. Mananatiling Diyos, mananatiling ama, ang ama. Hindi manifestation lang yan. No? Kasi pag ginabi natin na one God and three manifestation, lalabas. Yung isang Diyos, siya ang nahayag na ama sa Old Testament. Yes. Isang Diyos yun. Verbatim yun, mga kaibigan. Tapos yung isang Diyos, nahayag din siya bilang anak. Sino totoo? Ang problema, mga kaibigan. Tapos, ngayon, naipit sila. Mayroong mga hindi na gumagamit ng three manifestation. Ang ginagamit nila, 3 opisina na. Yun ang problema. Mas lalong malala. Bakit? Ang ama, opisina lang? Walang tao yung opisina? Hindi mo matanggap yon mga kapatid. Kasi absolute one ang ama, absolute ang Diyos. Hindi yung maaaring mabakanti na gawin mong opisina at iparinig mo sa maraming mga tao na ganyan ang Diyos. Wala akong ganon. Ganito yung pastor. Yes.
granting na yung ama na sa langit ay opisina. Kasi opisina, hindi wala yung ama ron. Tanungin natin mga kaibigan, nang nandito ba si Kristo sa lupa, wala bang ama sa langit? O may ikipasahin natin mga kaibigan. Pinakikilala niya nga na yung ama na ito ang gumawa ng langit at lupa. Yes, amen. Tingnan nyo ha, 11:25 ng Mateo, tingnan nyo. Nang panahon yaon ay sumagot si Jesus, ay sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Yes. Meron pa rin siyang pinakikilala na Ama Yes, na amen. gumawa ng langit at lupa. Amen. Kaya tinatawag nilang opisina lang kasi dati ama siya. Ayun, naging anak na siya, kaya opisina na lang. Yun ang gusto nilang iparating sa mga tao. Ngayon, dahil sa talata na yan, sino ngayon yung ama na sinasabi niya na ipinapakilala niya na nasa langit, nasa lupa pa? Ay, yun ang magiging problema, mga kaibigan, magiging complex yun. At marami ko kontrahin yung talata na yung ama ay naging anak kasi ang payag nila, Amen. iba ang ama sa anak. Yes. Pero na nagkatawang tao yung ama, naging anak. Mm. Parang magic yun hindi yata ganun mga kaibigan. Kasi sabi nyo, yung ama ay hindi siya yung anak. Sila lang din ang kumukontra sa paliwanag nila. Tapos yung anak, nang nagkatawang tao yung ama, naging anak. Naging problema mga kaibigan. Sino po ba ang naparito sa sanglibutan? Tignan nga natin mga kaibigan, i-trace nga natin mula sa langit Yes. hanggang pagbaba niya kung sino ba yung nasa langit at bumaba mga kaibigan. At ama ba yun? O tignan niyo mga kaibigan, sa unang 1:5 at ang versikulo ay 20 sabi rito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. So naalala ko yung isang pastor na yun daw pamatay sa iyo Ito rin pamatay. Naparito ang anak ng Diyos. Okay. Ang naparito pala, Yes. anak ng Diyos. Oh. Bakit naparito yung anak ng Diyos? Ama daw yan. Tingnan niyo po. Sa unang Juan 4:14. Yes. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Tuloy, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi rito, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Pag pinahayag mo pala si Jesus, anak ng Diyos, sabi dito, ang Diyos ay nananahan sa Kanya Yes. at siya ay sa Diyos. O ngayon, Brother Aljon, dito, matalino rin sila Wala naman daw problema sa kanila yan. Kasi kung anak yan, ang anak ama rin Yun ang problema. Oh. Kasi ang kanilang ginagamit, 1:5:30. Tingnan natin mga kaibigan. Etong bang 1:30 ay tumutukoy pa ito sa kalagayan. Kasi ang nakalagay doon sa Greek 1 to hen to Yes, Pag sige. tinignan mo yung kanyang kasi meron itong Bible dictionary. Pag tinignan mo adjective. Mapapansin natin mga kaibigan, pronoun to noun. Mapapansin natin, yung 1:30, tignan po natin. Sige. Ito ba ay tumutukoy sa kalagayan? O tumutukoy ito sa kung paano ang ama ay nangangalaga sa mga tupa? Kasi adjective to Pag tinignan natin sa Greek yung salitang one na ito, tignan nyo. Ako at ang ama ay iisa. Kaya hinahanapan sila ng isang programa Nabasa nyo ba dyan na ako at ang ama ay iisang Diyos? Dapat ganun ang paayag ni Kristo. Yes. Na ako at ama ay iisa. Or else, ako, siya rin ang ama. Maaari sabihin niya, ako rin Ang ama. ang ama. O kaya yung ama rin ang anak. So ayaw nila yung nababasa. Ayaw nila yung nababasa kasi mailig nga sila doon sa hindi nababasa. Una-una, yung incarnation. Yung incarnation, lagi nila pinapayag doon sa kanilang programa. Wala naman sa Biblia. Yung incarnation, yung ama naging anak. Yung ama ay naging anak. Parang si Nimrod. Saka si Tammuz. Oh. Yun ang nangyari. Ang naging incarnate, Oo. si Nimrod kay Tammuz. Biro mo, no? Ayun ay paniniwala ng pagano yan. Doon pa yan sa Ehipto, paniniwala yan Hallelujah. Doon pa yan sa panahon ng Babel, mga kaibigan. Saka yung reincarnation na yan, mga kapatid, paniniwala ko yun ng mga Trinitarian. Kaya, aral ito mga kaibigan kasi si Islop ang nagkano yan Yes. na si Nimrod, yun ang Tammuz, ng incarnation ni Nimrod, si Tammuz. May i-apply mo ba yun sa Diyos? Ano problema? Yun po mga kaibigan ay pagpapahayag nila para ipakilala nila na meron Trinity kasi tatlo yan Yes. Si Misra, si Tammuz,
si Nimrod. Yung paniniwala nila na incarnation kay Nimrod sa kay Tammuz, ikinabit nila sa ating Panginoong Kristo. Oo. Ngayon, ang Oneness, pag magsalita, wala raw Trinity eh. Laban na laban sila sa Trinity. Pero yung paliwanag ng Trinity sa bagay na yan, kinukuha nila. Pareha sila kasi unang-una, saan po ba nagkakasundo yung Oneness sa Trinity? O tingnan natin kung saan sila nagkakasundo. Dito po sa aklat ng Deuteronomio 6:4. Yes. Dito sila nagkakasundo eh. Kasi dahil sa salitang ekad eh. Yes. Yan yung mga kaibigan. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dito sila nagkakasundo sa salitang one. Kasi sa yung one sa Hebrew, ekad. Yes. Pagka tinignan mo yung one sa Hebrew, tinignan mo yung kanyang definition, united, unity, agreement. So, lalabas na yung ikad kasi plural. Pagka tinignan mo naman, kung gusto mo naman sa Hebrew na singular, dapat ang gagamitin mo ay yakid. Kasi ang yakid, Singular. only. Singular yon. Pero yung ginamit ng mga Trinitarian na ikad, na ang kahulugan ay unity at ito ay agreement, tapos union, ito rin ang ginagamit ng oneness. Yes. Akala ko ba against kayo sa oneness? Bakit yung talatang ginagamit nila na pagpapatunay nila sa Trinity? Ginagamit nyo rin. Yes. Di isa lang ang definition nilang pinagkunan. Yes, amen. Kasi sa Trinity galing, yung 100% human, 100% God. Si Kristo, God, man. Kasi may mga Trinitarian na naniniwala sila. Sa ating mga kaibigan na mga Adventists. Yan din paniniwala nila, no? Yes. Sorry to say. Ang kanilang paniniwala si Kristo ay 100% man at 100% Diyos. Dahil meron si Kristong dual nature. Yes. Yun, kinopya rin nila yun eh. Pati, Ang dami nilang kinokopya paliwanag ng iba. Alam niyo mga kaibigan, ang Biblia, kompleto na ito eh. yes. Kaya nga ito'y pinahayag na. Ipinahayag ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Ipinahayag na mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Bakit kukunin pa natin yung mga paliwanag na yung pala ay hindi sa ayon sa banal na kasulatan? Yes. Kasi kung against sila sa Trinity, bakit kukunin mo yung definition ng ikad sa plural? Ang kahulugan ng, kasi ang Trinity galing ito sa salitang dalawang Okay. Tri-unity. Amen. Kasi ang kahulugan ng ikad, unity. Kaya nilagay nila tri-unity. Sa Latin ay trinitas. Yes. Ibig sabihin tatluhan, no? Plural. So doon sila kumuha. Dahil ang oneness, magagaling din yan, isang araw magbabago din ng paliwanag tungkol dyan. No? So, ganun sila, pabago-bago. Ngayon, mga kapatid, tatanungin kita dyan sa Deuteronomy 6:4. Yung one na yan, whether yan ay unity, agreement, monotheism ba yan? Ay, hindi ito. Kasi nga, pag tinignan mo kasi unity, Yes. nagkakaisa. Oh. Which means, meron siyang kasama dahil nagkakaisa. Bakit ko natanong, Brother Aljon? Kasi, ang Biblia kasi, itong New Testament, ito yung shadow lang itong New Testament eh. Yun ang katawan ng New Kung Testament. sa shadow, walang dual nature, bakit may dual nature sa original? Yun ang magiging problema kasi kung ang New Testament ito ang katawan, Yes. tapos ang Old Testament ito yung anino, Oh. kung may tenga yung katawan, Dapat may tainga rin doon. may tenga rin yung anino. Oh. Wala naman ako nakikita na yung buo ang katawan. Yes, amen. Tapos yung anino niya, walang tenga. Nasa pagpapaliwanag lang Ano? talaga. Dito, dual nature. Ngayon, mga kaibigan, ang Diyos ba ng Israel o Diyos ng mga Hudyo ay iba ba sa Diyos ng mga Hintil? Kaya hindi naman ang pahayag ni Pablo, mga kaibigan, sa 3:29 ng Roma, Yes. na ang Diyos ng mga Hudyo, Diyos din ng mga Hintil. Amen. Ang Diyos ng mga Hudyo, walang dual nature eh. Yes. Bakit pagdating sa mga Hintil, nagkaroon ng dual nature? Konsepto na ho yun ng mga tao. May basahin Okay. natin mga kaibigan. 3:29 ng Roma. Tingnan niyo po kung magkaiba ang Diyos ng mga Hudyo at Diyos ng mga Hintil. Tingnan Yes. po natin. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Kung gayon nga, na iisa ang Diyos. Yes. Yung Diyos pala ng mga Hudyo,
Diyos din ang mga yun din. Yes. Di ba ang ating Panginoong Kristo ay Hudyo? Yes. At pinasasamba niya tayo sa Diyos na Espiritu? Yes. At Amen. walang iba kundi ang Ama. Bakit pagdating sa mga apostol, parang nagbago ang aral. Pinapasamba na tayo sa Diyos na dalawang dual nature. Yes. Again sila, doon sa sinabi ni Kristo, nasambahin yung Ama sa Espiritu at katotohanan. Tapos pagdating sa mga oneness, pinapasamba tayo sa Diyos na may dalawang kalikasan. Oo, Diyos na tao pa. Ay, ano nagiging problema? Ngayon po mga kaibigan, sino po ngayon ang totoong tumatayo sa aral ng mga apostol? Sino ang apostolik? Ayun, sino ngayon ang apostolik? Kasi sabi niyo, wala kaming karapatang gumamit ng apostolik dahil ang turo namin ay hindi apostolik. Kaya kayo ang challenge ko sa kanila, sino ang mga apostol ang nagturo ng oneness? Unang-una yung salitang oneness, modernong salita ito eh. Yes. At mga Amerikano nag-invent yung salitang oneness na ito. Hallelujah. Ang oneness ba? Yan ba? Greek? Nasulat ang Biblia. Ang Old Testament nasulat sa Hebrew. Yes. Sa yung may tatawag silang Paleo-Hebrew. Tapos Ancient Hebrew. May tatawag din na Modern Hebrew. Tapos yung itong New Testament nasulat din sa Aramaic. Yes. Yung pangangaral ni Kristo kasi Aramaic ko eh. Ngayon mga kaibigan, at nasulat din ito sa Greek. Ngayon po mga kaibigan, saan po sa Greek yung salitang oneness? Kasi ang original Greek eh. So, malamang yan, ilalabas nila yan pagdating ng araw dito. Ayun may maigi mga kaibigan. Patunayan ninyo na yung oneness galing mismo sa pagkakasalin ng Greek. Yun na magiging, kasi nakalagay dito, one. Mayroon kasing one sa Hebrew ay may one yun na echad. Yes. Yun nga ay plural. Ginamit ninyo sa Genesis 2:24 na ang babae at lalaki ay magiging isang laman. Tinawag din yun na echad. Yung isang ubas na piling, tinawag din yun na echad. Yes. Yung isang araw, sabi doon at ginawa ng Diyos ang langit at lupa at nagkahapon at nagkaumaga. Ang unang araw, yung unang araw ginamit din yun ikad eh. Yes. Kinapit din nila sa Diyos. Kala ko ba nag-aral kayo ng Hebrew? Bakit kinapit nyo sa Diyos? Hallelujah. Yung pagkaalin tulad, sabi nga ng Panginoon, kanino ninyo ako itutulad at kanino ninyo ako iwawangis. Tinulad nila ang Panginoon sa tao at Diyos eh. Hallelujah. Hindi mo nga pwede ikumpara ang Diyos sa mga bagay dahil wala nga siyang katulad mga kaibigan at sa ating mga, kahit nga sa anghel, hindi natin siya pwedeng itulad. Yes. So, kaya ang mangyayari mga kaibigan at mga kapatid, yung tunay na Diyos talaga ay walang iba kundi yung Ama ng ating Panginoong Amen. Kristo. So bakit ba mga kapatid hanggang ngayon yung Godhead ay lagi namin itong tinatalakay? Sapagkat ang Diyos, yung Ama na aming kinikilala, napaka-jealous God ho ito eh. Once na magkamali ka lang sa pagtawag sa Kanya, hindi na ho yun papansinin ng Diyos. No? Napaka-jealous ng ating Panginoon. Kung ang pangalan niya halimbawa Jesucristo, tinawag mo siya sa pangalang, ano bang tinatawag ng iba? Kasi ang tawag nila minsan kay Jesus, ayaw nila ng Jesus. Gusto nila Yeshua. Parang lumalabas, iba si Yeshua kay Jesus. So mga kapatid, hindi po napaka-stricto po pagdating sa pangalan. One name lang po yan eh. Mayroon lang one name, no? Zacarías 14:9. No? Isa lang. Kaya yung pangalan na yan, pag nalaman natin at pinahayag natin sa tao at yun ang pangalan na yun ang tatawagin, yan ang sasambahin, din ang Diyos hindi magsisilos. Kasi nga, kung ang ating Ama ay siloso. 34:14 ng Exodo. Sabi doon, ang Panginoon ay mapanibuguin Diyos na ang kanyang pangalan ay mapanibuguin. Ngayon mga kaibigan, kung mapanibuguin ng Diyos na iisang Diyos, pag ginawa mong Diyos yung anak, at sinama mo, ay magsiselos yung Ama. Amen. Hindi ubiro yan. Kasi mapanibuguin siya eh. Yes. Yun po ang mangyayari mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Hallelujah. So basahin muna natin yung sinabi natin kanina para baka sabihin nila na wala tayong talata. 34:14 na Exodo. Pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid. Kasi itong ating FB Live, hindi naman to scripted eh. Yes. Amen. Diba scripted naman yung ano nila. Salamat sa Panginoon. 14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguin ay
Mampanibuguhin ng Diyos. Yung mapanibuguing Diyos na yun, may isang pangalan yan. Apo, at ang pangalan ng mapanibuguhin Diyos na ito, pagdating dito sa bagong tipan Yes. ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Oo, no? So ngayon, ang komento naman nila dyan, Brother Aljon, na gusto kong marinig nila na fair ang laban, Okay. mayroon daw tayong Diyos na Jesucristo Ama. At mayroon din daw tayo na Jesucristo Anak, Tao. Ano masasabi mo doon? Ayun mga kaibigan, meron tayong Jesucristo na tao, Yes. at bakit daw merong Jesucristo Na na Ama? Ama? O, inapayag nila Yes. Maganda, sagutin natin yan. Kasi ang binigay na pangalan kasi, Yes. yung Jesus Kung tutuusin mga kapatid, hindi sana namin sasagutin sa live yan. No? Gusto namin magsadya kayo rito kasi nga mga bagay na ito, yung pangalan kasi mga kapatid, pinakaingatan namin. Pero dahil sa mga tanong at mga bagay-bagay na nais namin maging malinaw din ng Apostolic Back to the Bible, sasagot kami ayon sa nakasulat. No? Ito bang pangalan ng anak? Likas niya ba yan na pangalan? O, maigi, sagutin natin mga Yes. kaibigan at mga kapatid. Sa 9 ng Isaias, muna pa lang sa prophecy, Yes. makikita natin na yung bata tatawagin Yes. ang kanyang pangalan. Tignan po natin mga kaibigan. Dito po sa 9:6 ng Isaiah, sabi rito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So maliwanag na itong bata na dito ni Isaias, na ipinanganak na isang bata na ibinigay na isang anak na lalaki, Yes. hindi Diyos to. Yes. Wala namang batang Diyos Yes. At wala namang batang pinanganak. Kung ikaw matatanggap mo na may batang Diyos. Wala po yun kasi pagka merong batang Diyos, tinatanggap nila yung terminology na santo ninyo. Kasi ang ginagamit nila, Banal na bata. ang ginagamit nila diyan yung isang salin na bugtong na Diyos. Yung bugtong ng Diyos ang ginagamit nila doon Yes. sa John chapter 1 verse 18 na nakalagay sa Hebrew, sa Greek ay monogienes Theos. Yes. Kaya pag tinagalog mo, only begotten God. Yes. Yun ang ginagamit nila Ginagamit ito ng mga naniniwalang dalawaan Diyos. Kasi tinignan nila yun sa ang interlinear Greek, mga kaibigan, ganun din ang translation. Kasi may isa pa sa aking cellphone, meron akong interlinear Greek. Pag dinignan mo sa John 1:18, ganun din nakalagay, Yes. monogienes Theos. Oo. Bugtong na anak ng Diyos sa Tagalog, no? Only begotten God. So, ibig sabihin nila, palalabasin nila talaga na yung anak, ito talaga ay Diyos. At ito rin ay pinapaliwanag nila, yung John 1:1, ang berbo ay Diyos. Pero sandali lang. Yung anak ba, yun din ang Kristo? Oo. Pero tao ang paniniwala nila sa Kristo din Yung paniniwala nila sa Kristo, tao. Bakit tinitindigan nila na bugtong na Diyos yan para makalusot? Kinukopya nila yung paniniwala ng Trinity, tapos pag Trinity, ayaw na nila. Pero yung paliwanag na bugtong na Diyos, kinukuha nila. Pero mayroon ka namang mababasa na bugtong na anak na Diyos. Kasi pagka tinignan natin sa ibang translation, kasi gumagamit yung iba ng mga translation na Greek, kasi marami rin Greek, binabago rin ng mga sentence. Unang-una, itong interlinear Greek. Pagka tinignan mo sa original na Greek, marami rin binago ito Yes. Kasi kagaya ng bishop, no, sa Greek, makikita natin, ang nakalagay doon, elder. Pero pag tinignan mo rito sa English version, makikita mo bishop. Yes. So mga kaibigan, dito naman yung kay PB, yung servant, sa Greek yan ay tinatawag din na diakones. Diakonesa o deacons, mga kaibigan. So meron pa rin pagbabago sa Greek kasi nga, kaya bakit nangyari yan mga kaibigan? May mga paraphrase kasi may mga scholar na meron silang bagong natutuklasan na salita. At yung kanilang natutuklasan na bagong salita, ikinakapit nila ito sa mga translation ng Biblia. Yes. Yun ang nagiging problema. Unang-una, yung unang 1:5:7, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa original manuscript, wala naman yun Yes, amen. Wala sa original manuscript yun. At saka brother, napakagulo talaga. Kasi kapag tinanong mo yung 1, 5:20, sino yun? Sino ang Diyos na tinutukoy doon? Ang Ama. Dyan sa 1:18 at doon sa 9:6 ng Isaias,
Ang anak. Maging komplikado ang mga talata. Kontra-kontra ho yan eh. Sa Isaias, sinasabi nyo, ipinanganak. Yan ang Diyos. Yan ang sinamba. Pagdating sa 5:20 ng Jan, pag tinanong mo sila, sino yon? Oh, ang ama. Oh, di magkakontra-kontra na. Mga kapatid. Yun ang nagiging problema mga kaibigan. Kasi nga, tatawagin ang kanyang pangalan. Sabihin, hindi agad tinawag, tatawagin nga eh. Yes. In the future pa yun, pagka tatawagin. Nandun sa pangalan. Kasi nga, si Kristo nang pinanganak siya, hindi naman agad pangalan Jesus eh. Yes. Kasi ang mga Hudyo, ang kanilang tradisyon, bago ibigay ang pangalan sa mga bata, tutuliin muna na ika-8 araw. Yes. Pagkatapos na siya tuliin na ika-8 araw, saka tinawag ang kanyang pangalang Jesus. Yes. Yun ang tradisyon ng mga Hudyo. Na pagkapanganak niya, Jesus agad. O tingnan natin, nang tinuli si Kristo, doon lang siya binigyan ng pangalang Jesus. Kaya nga, tinawag ang kanyang pangalang Jesus. So, saan galing tong Jesus na ito na itinawag doon sa bata? Mga kaibigan, kasi ito maganda pastor eh. Yes. Yung Jesus na itinawag sa bata, saan galing yung pangalan na ito? Yes. Katunayan, yung kay Juan, dapat nga ang pangalan ni Juan Bautista sa Arias eh. Yes. Kasi panganay si Juan eh. Yes. Kasi doon mga kaibigan, ang tradisyon ng mga Hudyo, pagka ang anak mo panganay na lalaki, tatawagin din sa pangalan mo. Yes. Kaya sabi ng mga kapitbahay ni Zacarias, bakit Juan ang pangalan niya? Di ba siya ang panganay mong anak? Dapat tiyatawag din siya sa pangalan mo. Yes. Hindi siya makapagsalita, kaya sinulat niya lang, Juan ang kanyang pangalan. So mapapansin natin mga kaibigan, yung Jesus na ito, na ibinigay sa bata, kanino galing ito? Pakinggan yung mga kaibigan, 1:4 ng Hebreo. Kanino galing ito mga kaibigan? Si Maria ba ang nagbigay ng pangalan na ito? Yes. O si Hallelujah. Jose? Kung si Maria ang nagbigay ng pangalan Jesus at si Jose, payag kami na pangalan, hindi to pangalan to ni Jesus talaga. Pero hindi naman si Maria ang nagbigay ng pangalan eh. Ang nagbigay, mga kaibigan, sabi ni Gabriel, 1:31 ng Lucas, tignan natin, bago tayo pumunta sa Hebreo, mga kaibigan. Sabi rito, at narito maglilihi ka sa iyong tiyan. Ang kausap niya rito si Anghel Gabriel. Yes. Sabi rito, at manganganak ka ng isang lalaki. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Sino ang nagbigay ng pangalan na Jesus? Si Maria ba ang nagbigay ng pangalang Jesus? O ipinahayag ng anghel sa kanya na ang itatawag mo sa kanya ay Jesus? Kasi kung anak talaga ni Maria to, sa kanya Jose, dapat ang pangalan ni Jesus, Jose. Yes. Kasi panganay nga si Jesus eh. Pero ang pangalan, mga kaibigan, ipinahayag ng Ama at ang anghel ang nagpahayag sa kay Maria kasi mula sa Ama, isusuguin niya Ama anghel, yun ang mapapahayag kung ano ang pangalan ng bata na ito at ang pahayag ng Ama, ito ay pangalan Jesus. Yes. Kung Amen. pangalan talaga kung anak talaga ni Jose, si Jesus, dapat Jose rin ang pangalan niya dahil panganay siya. Yes. Saan ba galing yung pangalan Jesus na ito na ipinangalan dito sa bata? Painggan nyo sa Hebreo 1:4. Baka sabihin niya, binibitin natin sila. Basa, na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Yes, no? Ito Hallelujah. pala, naging mabuti kaysa sa mga anghel. Kasi sa kalagayan, mas mataas ang anghel eh. Yes. 2:9 ng Hebreo, pakinggan nyo. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel, sa mga tuwid ay si Jesus. Biro mo yan. Si Jesus pala, ginawang mababa ng kaunti sa mga anghel. Pero pagdating sa pangalan, doon lamang ang Panginoong Jesucristo. Yes. Sapagkat siya nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Pag sinabi mong minana, saan galing? Sabihin, may pinagmanahan. At Yes. itong kanyang minana, ito ay galing sa kanyang ama. Yes. Kaya nga, ang pahayag niya, naparito ko sa pangalan ng aking ama. Oo. So, banggitin mo lang yung talata. 5:43 Yes. ng 1. Amen. At ayaw ninyo kung tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. No? So, hindi totoo ng paratang. Mayroon tayong Lord Jesus na Ama at mayroon tayong Lord Jesus na Junior. Abo, Wala sa Biblia yon. Paratang lang nila yon. dagdag nila yun dahil Yes. hindi nila naiintindihan yung pagpapaliwanag Yes. dito tungkol sa pangalan na ito. Amen. At gusto ka raw makadebate. Maigi naman mga kaibigan kasi nga, open naman ang Apostolic Back Unified. Yes. Hanggang August,
pag hindi sila sumagot sa challenge natin, Oh. na humarap sila sa isang diskusyon, Yes. sila yung wala sa katotohanan. Yes, amen. Kasi sabi nila, ayaw niya ako makadebate kasi Oh. nga raw, hindi ako pastor. Mm. Tatlo lang naman ang pagpipilian nyo sa amin, mga kapatid. Yes, Ayaw amen. lang papanggitin yung pangalan. Yes. So, tatlo lang naman ang pagpipilian nyo Hindi, sa amin. harap-harapan na kasi ako hinamon din ako eh. Anong No? anong tema? Anong pag-uusapan? Oh, ako halimbawa, babanggitin ko na mga kapatid, kung hahamunin ako ng debate, papayag ako. Biblia lang ang hawak. Pagkatapos ang topic, patutunayan nyo na ang ama, siya rin ang anak. At patutunayan namin na separate ang ama sa anak. Ayun, maigi yun. Kasi, Yan tayo mag-umpisa. maigi na papatunayan nila Mm. na yung ama ay siya rin ang anak. Yes, amen. At patutunayan natin, yung ama, safe iba yun sa anak. No? No? Ngayon, para mabigat ang challenge, kung hindi kayo tutugon, kung ako sa mga membro nyo, mag-isip-isip na ako, bakit kayo natatakot? Puro na lang ba paninira ang gagawin ninyo? No, mag-isip-isip kayo, ang mga membro ninyo, mga kapatid, magpapatuloy ba kayo sa ganyang uri, karakter na hindi nila kayang ma-depend ang oneness na ang siya rin ng ama, siya rin ng anak? No, kung hanggang Ugos hindi kayo tutugon, kung ako sa mga membro nyo, mag-isip-isip na ako. Meron pa tayo ng babalitaan na humihingi sila ng doktrina ng Godhead doon sa ibang samahan. Hallelujah. Ay na problema, mga kaibigan, mga kapatid. Kung bigyan ka man ng doktrina na yon, ay monotheism din yon. Ay na problema. Laban din sa oneness yon. Magiging pabor sa atin yung hindi Yes. ng doktrina. Baka ma-convert pa natin sila dahil monotheism din yun. Hallelujah. So ngayon, Brother Aljon, naghahanap sila ng katapat mo. Actually, hindi naman talaga akong bida kasi apostolic back to the Bible yan. Ikaw talaga ang kanilang gustong makadebate. Kaso lang, binababa kanila kasi galamay ka lang daw. Ngayon sabi ko, yung pastor ang debatehin mo, ngayon hindi naman sila sumasagot. Minababa nila yung kanang kamay daw eh. Yes. Si Kristo, kanang kamay din ng Diyos eh. Ay, hindi lang basta mababa si Brother Aljon. Construction worker lang ito eh. Pero, kita nyo naman, humaharap. No, ibig sabihin, square. Karangalan na may pagtanggol mo yung salita ng Diyos. Nagdidebate nga ang Muslim at SDA na maginoon naman sila. Hindi naman sila magulo. Bakit tayo, wala pang yung debate, ang gugulo nyo na, nami-personal na kayo, ano na pinagsasabi nyo? Masahol pa kayo sa Muslim eh. Maigi kasi nga, pag ang lata walang laman, maingay yun. Masakit yun. Pag ang lata maraming laman, pag kahit alugin mo yun, mahina lang ang tunog yun. At saka ang mahirap pa, napakagaling mong mangutya, no? Ng buhay ng mga tao, ang mahirap, ikaw mismo nagpapatayo ka ng preacher sa pulpito mo, nakashort. Ay na problema. Nasira Makasakit ho niyan. Nasira na ang holiness doon. Mga kapatid, ang apostolic, iniingatan niya ang kanyang pulpito. Kahit suhulan ka pa ng big bike at ng Mercedes-Benz, ang pulpito mo, huwag mong patayuan ng mga taong hindi naman apostolic. Dahil sa pera, ito ang pinapayag ni Apostol Pablo sa unang Timoteo Yes, sa amen. Magbago na. Sa unang Timoteo sa SG, sabi doon ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng uri ng lahat ng kasamaan. Sa Hallelujah. pagnanasa ng iba ay nangasinsa sa panampalataya, tinuhog ang kanilang sarili. Yes. Sa maraming kalumbayan, pag dinigyan niyo po sa 11, Amen. tumakas ka rin naman sa mga bagay na ito, tao ng Diyos. Yes. Hallelujah. Kaya ako, Brother Aljon, gusto ko lang din na humingi ng suri kay Brother Ricky, auditor, dahil nag-add print siya sa akin na hindi ko siya, dininay ko siya, o hindi ko siya tinanggap dahil ayaw ko kasi ho ng gulo. Ngayon, ang kalagayan niya pala ganun, nahabag ako na wala na pala siya dyan sa samahan na yan na naninira sa atin. Ibig sabihin, may mga anak din siya na kasama niya na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya humihingi ako ng suri, Brother Ricky, dahil ayaw kong, hindi ko sinadya na i-disregards yung ad friend mo na gusto mo pala akong makakommunicate kasi nga ayaw ko na ho sana ng gulo. Kung saan ka sana membro, doon ka na magpatuloy. Pero ngayon, nabalitaan ko mga kapatid na wala na siyang dinadaluhan eh. Ayun na maigi. So, mga kapatid, huwag kayong mag-alala, i-add kita ulit, no? Hallelujah. Sa ngalan ng katotohanan at kaligtasan, no, mga kapatid, itong apostolic back to the Bible, mga kapatid, ginagamit ho ito ng Diyos, hindi para manuligsan ng kahit na sino. Ang kaligtasan dito, mga kapatid, nakataya eh. Kaya nagpapasalamat po tayo. Kaya kami, ako prayer ko lagi kay Brother Aljon, na ang karunungan ng Diyos sa kanya mananatili at mananatili siyang magpakumbaba sa Diyos dahil ang Diyos ang magtataas sa kanya. Nakikita natin ngayon, mga kapatid,
nagpapasalamat po tayo kay Pastor Fernando ng Agustin. Fernando Agustin na San Pedro. talagang siya ang namimilit na pumunta dito sa church para malaman itong tinuturo natin na Godhead. Kasi mga kapatid, para bagang na-intriga siya sa tinuturo natin dito. No? So, itong mga kapatid ay hindi po ito amin turo eh. Kaya isang karangalan sa amin sa January 25, kung kayo man makarating 10 ng iyong mga pamilya at mga membro, ay welcome po kayo rito, mga kapatid. No? So, mag-usap-usap tayo dito. Amen. Kaya maganda talaga na kaysa manira, Yes. umurap na lang. At saka, ang sama kasi mga kapatid na paninira ka ng paninira, ikaw pala, pulpito mo, napakarungis. Ay nga problema kasi nga, kahit may mga kapintasan man tayo, kasi tao tayo eh. Yes. Pero, Hallelujah. tanong mga kaibigan, ipinapangaral ko ba ang sarili ko? Kahit si Apostol Pablo, hindi niya naman pinapangaral yung sarili niya eh. Yes, amen. Pakinggan niyo mga kaibigan, dito po sa ikalawang Korinto, sa 5 at ang bersikulo po ay 4. Ano ang sabi ng ating Apostol Pablo? Pinakikilala niya ba ang kanyang sarili? Sa 4:5 ng ikalawang Korinto. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. So, maliwanag na hindi pinapangaral ng mga apostol ang kanilang sarili. Yes, amen. Kasi pag pinangaral nila sarili nila, pwede silang batuhin ng mga tao. Hallelujah. Kaibigan. So, kaya, hindi po nila pinapangaral yung kanilang sarili. Kasi nga, mga kaibigan, hindi ko naman pinapangaral sa inyong sarili ko na, ganito ang buhay ko, ako'y naging mayaman, naging maunlad. Yes. Hindi naman yun ang mahalaga eh. Yes. Ang mahalaga, sabi ni Pablo, yung nakilala niya, yung anak ng Diyos. Yes. Yun ang kanyang pinangangaral kasi yung kanyang kayamanan, inari niyang sukal at dumi lamang. Hallelujah. Dahil sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Amen. Hindi pinapangaral ng mga apostol sarili nila. Yes. Kasi kung sarili lang nila ang kanilang pinapangaral, bakit pa tayo makikinig? Yes. Ang Hallelujah. pinapangaral nila, walang iba kundi ang Kristo na gumawa ng kaligtasan. Yes. At ito mga kaibigan nga, ito nga ang pinapangaral namin sa inyo. Dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo ay mapapatawad po ang ating mga kasalanan. Tingnan niyo po sa 10:42 ng Gawa. Tingnan po natin. At sa amin ay pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan. Pinagbili ni Jesus. Hallelujah. At saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga patay at ng mga buhay. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kaya napakahalaga na ang pangalan ng Panginoon Kristo na pagka ikay sumampalataya rito, Amen. ay magkakamit ka ng kapatawaran ng mga kasalanan, mga kaibigan at Yes, mga amen. kapatid. So, Hallelujah. yan po yan mga kaibigan. Ang stand po namin, ang iisang Diyos lamang, ay walang iba kundi ang Ama. Kasi Yes. kung titignan niyo po sa 2:10 ng Malakay, wala baga tayong lahat na isang Ama. Yes. At ang Ama na yan ang ating Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin, mga kaibigan. Isa lang po ang Ama. Wag po nating gawing Ama yung anak. Yes. Kasi pag ginawa mong Ama yung anak, dalawa na po ang Ama. Yes. Taliwas na ito sa pinahayag ng Biblia, Yes. mga kaibigan. Amen. Merong isang anak at meron ding isang ama. Yes. May ama at may anak, mga kaibigan. Yan po ang payag ng Biblia. Sino po ang anak? Tinatawag po si Jesus na anak ng Ama. Sabi Yes. doon sa ikalawang 1, tingnan po natin ang payag ni Juan. Dito po sa ikalawang 1:1-3. Sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Hesu Kristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So, napakaliwanag yan. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, and truth and love. The Son of the Father. Si Hesu Kristo, anak ng Ama. Yes. Hindi siya rin ang Ama. Hallelujah. Anak ng Ama at hindi siya rin ang Ama. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Thank you, Lord. Okay. Hallelujah. Siguro magkatapos na tayo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. At Yes. baka meron pang sabihin ng ating pastor dyan. Yes, amen. No? Sa aking mga kapatid dyan sa Cavite na nagtatanong, no? Gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid,
na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit kung ikay nangangailangan ng kaligtasan maliban sa pangalang Jesucristo. At kung ikaw man ay mag-decide na tanggapin ang pangalan, ano man ang iyong gagawin, mga kapatid, lahat yan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang pangalang Jesucristo aming niluluhuran, sinasamba, ginagalang, mga kapatid, sapagkat yan ang pangalan ng Ama, na yan ang sinasabi ng Biblia na the same yesterday, today, and forever. At ang lahat ng mga paratang nila na tao lang, sila lang po yon ang may sabi. Mga kapatid, tumitindig po ang the members of Apostolic of in the name of the Lord Jesus Christ, na ang isang Diyos, ang Ama, at ang kanyang pangalan, Jesucristo. At ang pangalang Jesucristo, ibinautismo niya sa kanyang church, sa mga membro ng iglesia. Siya ang ulo, at ang ulo ay mangungulo. Pagdating ng araw, kukunin ng Panginoon ang kanyang iglesia na nabautismuhan sa kanyang pangalan. Pag-aari ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. Sabi ng Panginoon, siya ang nagtayo nito. Siya rin ang tutubos nito. Siya rin, mga kapatid, ang babalik. No? So tinitindigan namin yan. Ngunit ang anak, pagtapos ng mga bagay na ito, ang anak, pagkatapos na ma-caught up tayo, maghari siya ng 1,000 taon sa millennium, pagkatapos ma-expire ang millennium, magkakaroon ng tinatawag na pakawalan ng Diablo, magkakaroon ng Armageddon. Pagkatapos maglalaban ang mga banal, itong Armageddon, at ang mga mabuti, mananalo, siyempre ang mabuti sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa pangunguna ng Panginoong Jesucristo. Din sa gayon, dito na mangyayari na ang anak mawawala, susuko, ang sonship susuko, upang ang Diyos ay maging sa lahat, mga kapatid. Tumitindig kami niyan. Hallelujah. At napakaraming mga talata niyan. Mayroon po tayong talata na ibinigay na nung mga nakaraan. Unang Korinto 15:24 hanggang 28. No? So makikita natin, mga kapatid, hallelujah, na ang kaliwanagan. Sabi ni Solomon sa 8:9, huling talata, Brother Aljon, nais namin ipabatid sa inyo, hindi dapat magulo ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sige, basahin natin. Sige. Pawang malilinaw sa kanya ang nakakaunawa at matuwid sa kanila ang nakakasumpong ng kaalaman. Yes, kung sa kanila magulo ang aming paliwanag, sa amin maliwanag. Saksi ang aming mga membro, saksi ang aming mga nabautismuhan, na ang aming paliwanag ay malinaw. No? So ngayon, baka mayroon pang mga tanong, Brother Aljon, no? Kasi wala na akong masabi. Kasi kagayinan, bago tayong mag-live, Yes. may nag-post na naman yung aking kaibigan sa No. kanila. Oh. Totoo ba na yung anak ay ito ay walang katapusan? Parang nangyayari kasi tayo lang naman nagtuturo ng ganyan. Oh. Hindi na natin siya papatulan dahil talagang pinipilit niya na yung meron ding anak na walang hanggan, hindi raw matatapos yung pagiging anak. Oo. Ginagamit niya rin yung unang Korinto, 15:28. Oo. So ano ang matatapos doon? Kasi sabi niya, ang parang pinapahayag niya na hanggang sa langit, mayroon pa rin dual nature. Oo. Yun ang mangyayari. Hindi na natin pipilitin sila. So, mahirap mga kaibigan. No? Hindi na po namin ipipilit sa inyo na kung hindi po ninyo paniniwalaan yung aming sinasabi. Yes, kasi amen. Ang ating paiiralin dito, pananampalataya. Kasi Hallelujah. ang pananampalataya, kahit anong tigas ng puso mo, pag ang pananampalataya ang kumilos sa iyo, Yes. wala kang magagawa, mga kaibigan. Amen. At mga kapatid. So, ito mga kaibigan ay pinahayag po namin sa inyo ang banal na kasulatan tungkol po sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo at kung ilan po ang Diyos na aming paniniwala, mga kaibigan. So, hindi po namin na interes na saktan ang damdamin ninyo, saktan yung paniniwala ninyo, kundi ang interes po namin ay kayo po ay maibalik sa tamang aral, mga kaibigan. Balik po tayo sa tamang doktrina, kung ano yung aral, turo ng mga apostol, Yes, amen. dapat balikan po natin yun, mga kaibigan. Sapagkat ang purpose talaga, kasi ang Panginoong Jesucristo, ang layunin niya nang siya'y bumaba rito sa lupa, Yes. sa 3:20 ng gawa, hindi ko na lang babasahin, ibinabalik niya yung mga dating bagay ng una. Yes. Yung mga dating bagay na nasira, ito po ay inaayos ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po, dahil matagal itong oneness na ito, naghari, Hallelujah. hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, Yes. mga kaibigan, naghari ito. So, sino po ang sasaway ng aral na ito, mga kaibigan? Wala naman lakas ng loob na sumaway Yes. na apostolik. Yes. Kasi yung ibang apostolik,
talagang against sa hindi sila against sa oneness. Yes. Pero dito sila makikita na apostolic against sa oneness. Yes. Kaya lumalabas, pinaparatangan tayo na hindi tayo apostolic. Yes. Dahil yung oneness, pinakalaban natin mga kaibigan. Hindi po namin pinakalaban kayo. Ang pinakalaban po namin, yung aral, mga Yes. kapatid. 15 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ang aming inaaral, ito ang gumigiba ng kuta at mga maling haka ng pananampalataya. Yes, mga amen. kaibigan. So, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Siguro, mamaya, pagkatapos ng ating FB Live, Yes. baka mamaya may report na naman ito kay Meta. Okay lang. No? So, pagpalain po kayo ng Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Meron atang tanong dito. Tingnan natin. Yung tanong kasi nasagot naman. Pagpalain natin si Neron. Ano po ang pangalan ng Ama? Ito po, kung inyo po nasubaybayan yung aming FB Live, ay pinahayag na po natin Yes. kung ano ang pangalan ng Ama. Sabi niya, watching from Taguluan City. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating mga viewers. Okay, nabati natin si Neron, si watching from Tugulan, Misamis ba ito? Or Misamis Oriental. Yes. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. So, ngayon lamang mga kaibigan, sa lahat po ng ating mga viewers, ang amin lang po pakiusap, ito po ay inyong i-like, i-share, at ibahagi po natin ang katotohanan na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Yes. So muli po, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara. Thank you, Lord. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Magkita-kita po tayo muli araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito po ang programang Apostolic Back to the Bible.